follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget, Aswang Confessions. May sakit po kasi sa puso ng isilang si Rolly, sir. Tapos, di niya na kinaya ng 2 buwan na siya. Pagkatapos ng libing, bumalik ako. Kasi nangungulila ako sa anak ko. Doon na po namin nakita na nawasak na ang nitso at nawawala ng anak ko. Kailan po kayo bumalik sa sementeryo at nakitang nangyari sa libingan ng anak ninyo? Kanina lang po. May kung ano po bang posibleng palatandaan sa anak ninyo? Damit? O siguro kakaibang palatandaan sa balat? Sa mismong katawan niya wala po, sir. Pero ang damit niya may kulay light blue sa bandang gilid. At may nakaborda ring pangalan niya gamit ang pulang sinulid. Pwede niyo bang isulat yung hugis ng pagkakaborda, ma'am? Opo. Ako po mismo ang nagborda nun eh. Dito po. Isulat ninyo. Ayan po, sir. Ayan. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Gagawin po namin ang makakaya namin para mahanap ang katawan. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman mabaon lang din sa limot tong kaso ng pamangkin ko. Nako, sigurado po, ma'am. Hahanapin po namin ang nanggulo sa himlayan ng pamangkin ninyo. Talaga lang ha? Kala mo siguro di namin alam no? Na hindi ito ang unang ganitong kaso sa lugar natin. Marami na sinira mga nicho ng mga magnanakaw na yan. Tapos kinukuha nila ang tuway-tuway ng mga bangkay. Lalo na mga sanggol pa lang. Malala nga lang to sa pamangkin ko eh. Kasi buong bangkay niya mismong nawala. Ate, huminahon ka. Hindi makakatulong sa kanila yan para mahanap ang salarin. Makakatulong sa kanila to, Carmen. Buti nang malaman nila. Kailangan nilang gawin na maayos ang trabaho nila. Mamaya niyan, hindi matahimik ang kaluluwa ni Rolly. Ma'am Elena, kasalukuyan na pong iniimbestigahan ang kasong ito. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Mabibigyan din natin ng hustisya si Baby Rolly. Iniimbestigahan? May lead na ba? Ha? Yan ang sinasabi ko eh. Puro kayo investigasyon. Ang tanong, kailan magkakaroon ng matinong resulta? Wala! Maghihintay kami ng matagal para sa wala. Kasi ma'am, hindi naman ganun kadali ang... Sige na, aalis na kami. Ililigpit pa namin yung mga natira sa libingan. Tapusin mo na yung report mo at nang maitambak na. Sabi ko naman sa'yo, Carmen eh. Nagsasayang lang tayo ng oras sa mga inutil na to. Ay, teka po. Huwag niyo munang galawin ang nicho. Pupuntahan muna namin yon. Tapos titingnan namin. Pupuntahan? Kailan naman? Ngayon na po agad. Sasama po kami sa inyo. Hello po sa inyo dyan sa Sitio Pangil. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at sana po ay masarap ang nasa hapagkainan ninyo ngayon. Ako po si Erwin, 15 years old ng Zamboanga del Sur. Bago ko pa man simulan itong kwento ko, narinig ninyo na ba ang tungkol sa pambubutas o paninira ng nitso, partikular ng mga sanggol o bata? Tapos ninanakaw ang kanilang tuway-tuway. Ang tuway-tuway po ay ang kneecap o buto sa tuhod natin. Ninanakaw po yan ng iba para gawing agimat o anting-anting. May napabalita pa nga pong ganitong insidente noong mga nagdaang taon lang. Sasabihin ko naman po sa inyo na totoo po talaga yon. Ako man mismo ay may nakita ng ganong pagnanakaw dito sa may amin. Nangyayari din po yan sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao. At tungkol din po dyan ang ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon. Tunay na karanasan po ng aking Tito Bong na isang pulis. Ang kakaiba sa kanyang karanasan, mga aswang pala mismo ang gumagawa ng nasabing kababuyan sa mga libingan at hindi na lang tuway-tuway ang nawawala.
kundi buong bangkay. Nangyari po ito kalagitnaan noong dekada 90. 26 years old pa lang po si Tito Bong noon at isa pa lamang PO2. Dumami ang kaso ng pagnanakaw ng tuway-tuway sa mga sementeryo dito sa may amin hanggang sa may magkapatid na ngang dumulog sa kanilang presinto. Ang nakakatanda ay si Lena at ang bunso naman ay si Carmen. Anak ni Carmen ang namatay at nailibing sa isang pampublikong sementeryo. At nabiktima nga rin ng magnanakaw ang himlayan ng sanggol. Ang nakakapagtaka lang, buong bangkay na nga ng 2 buwang gulang na sanggol ang nawala. Napahiya tayo dun sa babae, no, Aguilar? Yun nga eh. Pero, yaan mo na. Di mo naman masisisi kung bakit gano'n ang tingin ng mga tao sa ating mga pulis. Totoo nga naman kasing maraming latak sa hanay natin. Tapos medyo nayanig ka dun. Ikaw mismo ang nagkusang sumama para mag-imbestiga sa libingan? Gusto ko lang din talagang matapos na tong kasong to. At mahuli na yung mga magnanakaw. Para naman maibalik na ang tiwala sa atin ng mga tao. Sus, ang sabihin mo, tinamaan ka lang talaga dun sa chicks. Magandang bebot din naman ah. Kaya, di rin kita masisisi. Hindi ganun yun, hoy. Nasa trabaho tayo. Umayos ka nga. Dito tayo. Ayan yung nicho. Nandiyan na po, ma'am. Nako. Basag nga yung nicho. Talagang sira ulo ang may gawa niya na. Matindi pa dun. Kinuha nga ang buong bangkay na kalilibing pa lang. Kunan mo nga ng mga litrato, Garcia. Hindi na pwedeng magtagal na ganyan ang nicho. Kailangan na mailigpit agad. Sige. Wala ba talagang nakapansin sa inyo na may lumapit dito sa libingan ng bata? Meron daw, sir. May nakausap akong nangungulekta ng mga kandila kanina. Magandang hapon po, Manang. Sino po kayo? Ay, ako si Pasing. Lola ako ni Rolly. Bale, ako ang nanay ng mga nagsumbong sa inyo. Kanina kasi, habang naghihintay ako rito, may nakausap nga ako. Ay ang sabi, may nakita raw silang 2 tao kagabi. Lumapit daw dito banda. Di nga lang nila nakita ang mismong pagsira sa nicho. Ano raw po ang itsura ng mga yon? Yung isa, babae na nasa mga 40 anyos. May katabaan daw. Tapos may nunal sa gilid ng kaliwang mata. Ang kasama niya naman ay isang matandang lalaki. Payat at bakunang tindig. May bigote na puti. Sa magkabilang gilid na lang din ng ulo ang may buhok na kulay puti rin. Wala na po bang ibang sinabi sa inyo? Halimbawa po, ano ang suot nila? Nakadaster na pula raw yung babae. Ang lalaki naman ay t-shirt na berde, tapos maog na pantalon. Maliban dun wala na pong ibang nabanggit sa akin. Hayaan niyo po, Manang Pasing. Magtatanong-tanong pa po kami sa mga tao rito. Oh, Aguilar. Tanungin siguro natin yung mga supolderero rito. Yun nga rin ang naisip ko eh. Sapat na kaya yan para mahanap niyo mga magnanakaw? Hanggang kailan ba kami maghihintay? Huwag kang mag-alala, Ma'am Elena. Babalitaan namin agad kayo kapag may nakalap na kaming impormasyon. Pupunta na lang kami sa inyo. Total, nasa amin naman ang address ninyo. O siya, gawin niyo ng trabaho niyo. Pero sinasabi ko sa inyo hindi na ako umaasa. Magulo ang isip ni Tito Bong noon, Sir Jupiter. Masyado kasing mailap ang mga kawatan. May mga saksi na nagsasabing may nakikita silang kakaibang mga tao. Pero hindi naman yun sapat para maging matitibay na mga lead.
Kasama ni Tito noon ang bagitong pulis na si PO1 Garcia. Oo nga po pala, iniba ko na po ang apelyido ng mga sangkot sa pangyayaring ito para iwas issue. Ang pinanatili ko lang ay ang totoong palayaw ni Tito Bong at ang pangalan ni Elena. Nagpatuloy sa pagtatanong-tanong sa mga tao sa sementeryo ang dalawang pulis. Subalit wala pa rin silang nakalap na solidong impormasyon maliban sa itsura ng hinihinalang mga salarin. Ang ginawa nila, inimbitahan na lamang nila sa presinto ang posibleng saksi na taga-kolekta ng kandila. Makagawa man lang sila ng sketch sa mga taong nakita nito ay malaking bagay na. Ano ba naman to? May sketch na nga tayo pero hindi naman malinaw. Malabong makatulong to para mahanap yung mga yan eh. Isa pa eh, hindi naman siguradong sila ang mga magnanakaw. Kailangan pa nating maghanap at kumausap ng dagdag na mga saksi. Wala rin tayong mahanap na ebidensya sa mga libingang sinira eh. Masyado silang malinis kumilos. Chief! Oh, magandang gabi. Magandang gabi rin, Chief. Saan po ba kayo galing? Pinatawag lang sa regional office. May kailangan asikasuhin nilang papeles. Kumusta na ba ang investigasyon ninyo? Wala pa rin po eh. Malabo pa rin talaga. Balita ko, may bagong kaso na naman na pagnanakaw sa sementeryo. Ano bang nalaman ninyo? Mas malala po. Hindi na lang basta tuway-tuway ang kinuha eh. Talagang winasak yung nicho at ginawa ang buong bangkay ng sanggol. Ba, hindi magandang palatandaan yan. Kailan lang daw ba inilibing yung bata? Hapon lang po, Chief. Hindi maganda ang kutob ko. Sana lang, mali ako. Anong kutob po? Wala. Kalimutan niyo lang sinabi ko. Pero may ipagagawa ko sa inyo. Ano po yun, Chief? Hindi ako sigurado dito. Pero di ba? May gubat na malapit sa sementeryong pinuntahan ninyo kanina. Meron nga po. Ganito ang gagawin nyo. Magbisibilyan kayo at galugarin ninyo ang gubat na yon. Pero Chief, natignan na po natin ang gubat na yon noong nagdaang buwan. Wala naman tayong nakitang kakaiba. Galugarin nyo ulit. Kailangan ninyong gawin agad bukas. Kapag may nakita kayong kakaiba, sabihin ninyo agad sa akin. Kakaiba? Gaya po ng ano, Chief? Unang-una, amoy ng bulok na bangkay. Amoy bulok? Sa ngayon, yan muna. Chief naman eh. Mas malabo pa yata yung pinapagawa nyo sa sinusundan naming impormasyon, Chief. Sang-ayon naman ako sa iyo, Garcia. May kailangan lang talaga akong kumpirmahin. Kung may mahanap kayo, ibig sabihin tama ako. Pero mas gusto ko kung sana mali ako ng hinala. Sige po, Chief. Pupunta kami agad bukas. Tsaka duman muna kayo sa opisina ko bukas bago kayo umalis. May ibibigay ako. Tandaan nyo ring wala kayong pagsasabihan nito, ha? Isa itong lihim na misyon. Hindi maintindihan ng dalawang pulis ang pinupunto ng kanilang hepe. Pero dahil utos, kailangan nilang sumunod. Kinabukasan nga ay nagbihis sibilyan sina Tito Bong. Balak nilang magkunyaring mga binatang nagliliwaliw sa lugar. Ang kaso nadagdagan naman ang kanilang pagtataka nang dumaan sila sa opisina ni Chief Santiago. Chief, handa na po kami. Ano po ba yung ibibigay ninyo? Eto, kunin ninyo. Ano po ito? Habak? Habak nga. Chief, ba't nyo naman kami binibigyan ito? Bago ko po ituloy ang kwento, ilalarawan ko po muna kung ano ang habak. Ang habak po ay isang uri ng anting-anting. Sa pagkakaalam ko ay dito talaga yan nagmula sa Mindanao. Gawa po siya sa tela. Tapos mukha siyang maliit na pouch, hugis square
na siguro 1 inch lang ang lapad. Nakatali iyon sa lubid. Sa loob naman ng pouch ay may pulbo, mutya o bakal na anting-anting. Bali yun ang mismong nagbibigay ng kakaibang talab sa habak. Nilalagay iyon sa loob ng habak at saka tinatahi ang pouch para hindi mahulog ang laman. Sabi ng mga matatanda, iba-iba raw ang epekto ng bawat habak. Depende sa kung ano ang laman ito. Pwedeng proteksyon, pangontra, pampaswerte at kung ano-ano pa. Pamproteksyon yan. Para lang siguradong hindi kayo manganib sa pupuntahan ninyo. Eh, Chief, lagi namang nasa hukay ang isang paa natin eh. Tsaka ba't ngayon lang po kayo nagbigay ng ganito? Dati pa naman tayong humaharap sa delikadong mga tao at sitwasyon. Dahil nga masama ang kutob ko sa kasong iimbestigahan ninyo. Sige na, umalis na kayo. Balitaan ninyo agad ako kung may madiskubre na kayo. Maliwanag? Opo, Chief. Nanibago man sa kilos ng kanilang hepe ay tumuloy pa rin ang dalawa sa kanilang gagawin. Pangkaraniwan lang ang kanilang suot pero kapwa may bag kung nasan ang iilan nilang mga gamit. Kasama na ang kanilang mga pistola at bala. Nakatali na rin sa kanilang bewang ang tigisan nilang habak. Doon sila sa may gilid ng sementeryo dumaan. Nakakapanibago si Hepe, no? Parang masyado yata siyang nag-aalala o nag-iingat ngayon. Oo nga eh. Pero sa dinami-dami ba naman ang pwedeng ipadala sa atin? Bakit abak pa? Naalala mo yung masamang kutob na nabanggit niya kagabi? Di ba bigla niyang kinabig ang usapan nung natanong kung ano yun? Naisip ko rin yan. Di kaya may kinalaman doon ang pagbibigay niya ng habak? Di kaya hindi pangkaraniwang panganib ang hinala ni Chief? Anong hinala naman kaya yon? Baka maligno siguro. O aswang. Tingin mo, posible kayang masamang elemento ang hinahanap nating salarin? Masyado ka naman seryoso. Siyempre, hindi totoo yung mga yun. Dekada 90 na, naniniwala ka pa sa mga ganon. Sira ulo. Eh kung di ka naman pala naniniwala sa mga ganyan, bakit mo tinanggap at sinuot pa rin ang habak? Eh, tinanggap mo rin yung sa'yo eh. Kaya sinuot ko lang din naman yung akin. Mamaya niyan eh. Isumbong mo pa ako eh, Chip. Oo nga pala. Palayaw munang gamitin natin ato. Baka may makarinig at magtaka ba't apelyido ang gamit natin. O sige, Babong. Hoy, teka. Di ba siya yung... At anong ginagawa niyo rito? Di ba kayo yung mga pulis kahapon? Ba't palakad-lakad lang kayo rito at hindi pa kayo naka-uniforme? Sinasabi ko na nga ba eh. Walang pupunta ng kasong nilapit namin sa inyo. Mga batugan. Kala mo kahit titinong mga pulis eh, no? Grabe ka naman, miss. May karapatan din naman kami magpahinga, no? Paminsan-minsan. Ma'am Elena. Pasensya na po pero day off kasi namin ngayon. Tapos ayun. Naisip namin itong kasama ko na maglakad-lakad muna. Day off? Tapos naisip niyo maglakad-lakad malapit sa sementeryo kung saan nangyari ang nakawan ng bangkay? Hindi kaya nagmamatsyag talaga kayo ngayon? Ha? Nako, hindi. Sa gubat nga ang punta namin eh. Magpapahangin lang ng konti. Mas maganda, ma'am, kung hintayin nyo na lang ang balita namin sa inyo. Teka. Sir, Pogi. Baka naman pwedeng sumama ako. Miss, hindi na po pwede yun. Labas na po kayo sa personal na lakad namin. Sige na. Kung sakali man nagmamatya kayo, di ba? Mas hindi ka hinahinala kung may kasama kayong babae. Mas magmumukha kayong ordinaryong mga tao sa ganon. Pasensya na po, ma'am. Pero hindi talaga pwede eh.
Bakit hindi? Akala ko ba day off nyo ngayon at maglalakad-lakad lang kayo? Labas ka na nga, Aaron eh. Personal na lakad namin to eh. Tara na, Bong. Sige, andyan na. Iniwang nakasimangot ni Tito Bong ang babaeng si Elena. Tumuloy na sila sa kanilang paglalakad at dumiretso na nga sa may gubat. Hindi naman po masyadong malawak ang gubat na yon, Sir Jupiter, pero ginagamit pa rin taguan ng iilang masasamang loob. Marami-rami rin kasing mga puno at talahiban. May iilang maliliit na yungib din. Saan kaya tayo magsisimula maghanap dito, Bong? Hindi ko rin talaga alam eh. Maglalakad-lakad na lang muna tayo. Alam mo, sa totoo lang, diskumpiyado talaga ako sa utos na to ni Chief Santiago eh. Naiintindihan kita, Ato. Pero veteranong pulis na ang hepe natin. Siguro naman, hindi lang yun basta kutob lang, di ba? Malamang may basihan ang hinala niya. Di niya tayo papupuntahin dito para lang sa wala. Sa bagay, may punto ka naman. Doon siguro tayo. Medyo masukal doon sa banda eh. Oh? Sige. Ginalugad nga ng dalawang pulis ang ilang bahagi ng gubat kahit di sila sigurado kung saan eksakto maghahanap. Basta pinili lang nila ang mga bahagi kung saan posibleng may nagtatagong mga kawatan. Hanggang sa lumipas ang halos isang oras, may narating silang talahiban na may mangilan-ngilang mga puno. Ato, tingnan mo. May daan sa talahiban. Wala naman yan dyan nung nakaraan ah. Oo nga no. Pasukin natin. Sige, mag-ingat tayo. Baka may ahas yan. O baka una tayong makita ng mga hinahanap natin. Tapos makatakas pa sila. Pinasok po ni Tito Bong at P.O.N. Garcia ang makipot na daan sa talahiban. Nakakailang lakad pa lang sila roon ay muli na naman silang napahinto ng may maramdamang kakaiba. Ano ba to? Kinakabahan ako eh. Pareho tayo. Pakiramdam ko, napakaraming nagmamasid sa atin mula sa paligid. Atras na ba tayo? Hindi, wag muna. Wala pa tayong napapala eh. Sundan pa natin tong daan. Malay mo, kaya tayo kinakabahan kasi tama itong tinatahak natin. Oo nga pala. Sa pagkakaalala ko, makahoy na bahagi ang nasa likod ng damuhan na to. Hindi ba? Oo. Tapos may mararating tayong maliit na yungib kapag sinuong natin yung kakahuyan. Yun ang tumbukin natin. Buti na lang andito na tong daanan to. Kahit makipot, mabilis tayo makakarating sa kakahuyan nang di lumulusong sa mga talahib. Huwag ka munang pakasiguro, Ato. Hindi natin alam. Baka diretso pala tayo sa bunganga ng panganib sa daanang ito. Sige na. Mamaya nang usap. Magpatuloy na tayo. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtahak sa makitid na daan. Aminado si Tito na todo kalabog ang kanyang dibdib noon. Napakalamig din ng pawis niya, kahit hindi pa naman siya gaanong napapagod. Pakiramdam talaga niya ay may nagmamasid sa kanila mula sa unahan. Pero wala naman silang nakikita kapag tinatanaw nila. Ilang minutong lakad pa ay narating na nila ang mapunong bahagi sa likod ng talahiban. Nagtaka sila kasi may napansin silang isang kubo sa ilalim ng isa sa mga puno. Ba't may kubo dyan? Baka ang nakatira dyan ang gumawa nitong daanan sa talahiban. Posible yun. Ang tanong, sino ang makakaisip gumawa ng bahay dito? Alam ko na ang iniisip mo, Bong. Malamang na nagtatago sa batas yung mga nandyan. Lumapit pa siguro tayo. Sige,
Tingnan natin kung may makakausap ba tayo. Basta ihanda mo ang sarili mo. Tara. Lumapit pa po sila sa kakahuyan, Sir Jupiter. Nagtaka silang lalo kasi hindi lang pala iisa ang bahay na naroroon. Sa bilang nila ay nasa 7 o 8 kubo po iyon. Magkakalapit lang sa isa't isa bagamat hindi naman magkakatabi talaga. Nakahalo lahat sa kakahuyan. Sarado rin po ang karamihan sa mga iyon. Isa lang ang bukas ang pinto at may babaeng nagwawalis sa bakuran nito. Ato, tingnan mo. Yung babae. Mukhang 40 anyos. May katabaan at may nunal sa gilid ng isang mata. Tingin mo, yan kaya yun? Hindi imposible. Isa pang nakapagtataka. Wala naman niyang mga kubong yan noong nakaraang ginalugad natin ang gubat. Kumusta, mga iho? May maitutulong ba ako sa inyo? Ha? Nako, pasensya na po, Manang. Napadaan lang po kami. Naglalakad-lakad lang kasi kami rito sa gubat. Napansin namin yung daan sa talahib. Nagtaka kami kung bakit may gano'n na. Kaya sinundan namin. Tapos eto nga po, nakarating kami rito sa inyo. Mapirap. Baho naman ang hininga ng babaeng to. Ano bang inalmusal nito? Bulok na taga? Oo. Kakalipat lang kasi ng angka namin. Siguro mga 2 linggo na rin. Sigurado ba kayong wala kayong kailangan? Sigurado ko, Manang. Huwag niyo na po kaming alalahanin. Mauna na rin po kami. May umubo. Oo. Tiyuhin ko yon. May ginagawa sa loob ng kubong. Manang, pwede po bang makahingi ng tubig sa inyo? Medyo nauuhaw na po kasi ako eh. Sige. Sandali lang at kukuha ako. Sa tingin mo, yung tiyuhin niya yung sinasabing matanda. Posible. Kaya nga humingi ako ng tubig eh. Ngayon, may dahilan na tayo para sumilip sa pinto. Tara. Ato, teka sandali. Ang habak sa bewang ko, medyo umiinit. Yung sa akin din eh. Anong nangyayari? Pero, saka na natin ito isipin. Tara na sa pinto. Lumapit ang dalawa sa pinto at agad po silang sumilip. Sa loob ay may nakita silang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng isang mesa. May ginagawa nga po itong kung ano roon. May nakalatag na iba't ibang mga bagay sa mesa. May napansin si Tito Bong na mga buto ng prutas at mga bakal at kahoy na palawit sa kwintas. May nakita rin po siyang mga lubid na itim. Sakto rin po noong lumingon ng matanda, Sir Jupiter. Agad napansin ni Tito na tugma ang itsura nito sa inilarawan ng taga-kolekta ng kandila. Payat, bako ang likod, tapos puti ang bigote at buhok. Tumitig ang matanda sa kanila. Noon din po ay uminit pa ang habak sa bewang ni Tito. Kasabay din noon ay bigla namang kumalabog ng gusto ang kanyang dibdib at nanuyo ang kanyang lalamunan. Napatingin siya sa kasama at napansing maging ito ay namumutla na rin. Ano bang meron dito sa matandang to? Ba't ako kinikilabutan ng ganito? Heto ng tubig, iho. Pagpasensyahan mo na kung hindi malamig. Nako, ayos na ko. Salamat po, Manang. Sino ba itong tinawag ito, Arya? Gumagala lang daw po sa gubat, Chong. Tapos napadaan dito sa banda sa atin. Nagtaka kung bakit may mga bahay na dito. Ay, nako. Hindi kayo dapat gumagala ng basta sa gubat na ito. Napakadelikado rito.
Delikado. Bakit naman po? Alam kong hindi ka panipaniwala para sa mga kabataan ngayon itong sasabihin ko. Pero may aswang na gumagala rito. Aswang? Oo. Sa maniwala kayo hindi. Totoo sila. Bakit po kayo dito tumira kung alam niyo namang may aswang dito? Dahil alam namin kung paano sila kontrahin. Eto nga gumagawa ako ng mga anting-anting. Anting-anting? Yan nga palang negosyo namin. Nagbebenta kami ng mga anting-anting doon sa bayan. Pero dahil naandito na rin naman kayo, eto bibigyan ko kayo ng isa. Di ba binibenta niyo yan, Manong? Kaya naman kung ibibigay niyo lang sa amin. Naku, hindi. Huwag kayong mahiya. Ayos lang sa akin yon. Bisita naman namin kayo eh. Sige na, kunin nyo na ito. Isipin nyo na lang na regalo ko ito sa inyo. Siya nga pala, ako si Balyong. At ito namang pamangkin ko ay si Aryang. Inabot ng matanda kay P.O.1 Garcia ang sinasabing anting-anting. Kinuha naman iyon ni Tito Bong. Mukha yung medalyon na bilog, maliit at gawa sa kahoy. May nakaukit na kung anong simbolo sa harap at likod tapos nakasabit sa itim na lubid. Di po ba may iba't ibang talab ang mga ganyan, Mang Balyong? Oo. At ang isang niyan ay pangontra sa aswang. Itataboy niya ng mga aswang palayo sa inyo. Salamat po dito, Mang Balyong. Ate Aryang. Sige po, mauna na po kami. Sige, mag-iingat kayong tatlo. Tatlo? Dalawa lang naman po kami rito Ay, hindi nyo kasama yung babaeng nasa labas? Babae? Naloko na. Mukhang sinundan yata tayo nitong binibining masungi. Dali-daling lumabas ng bakuran sina Tito Bong. Nakita pa niyang ibinulsa ni P.O.1 Garcia ang anting-anting na kahoy. Nagpalinga-linga sila sa kakahuyan at nakita nga nila si Elena. Mabilis na kumubli sa may halamanan ng babae nang mapansin itong nakatingin sa kanyang direksyon ng dalawa. Subalit huli na. Nakita na nga siya ni Tito. Ano bang ginagawa mo dito? Ba't mo kami sinundan? Uy, Ato, huminahon ka. Sa gusto ko sundan kayo eh. Naglalakad-lakad lang naman kayo, di ba? Kulit talaga nito, ano? Teka, yung babaeng andun sa kubo, tugma yan sa description ng saksi ah. Hindi niyo ba siya dadamputin? Hindi pwedeng ganun, ma'am. Kailangan pa namin ng mas matibay na ebidensya para mapatunayang siya nga ang salarin. May nakakita na nga, di ba? Ano pang ebidensyang hinahanap niyo? Ganito kasi yun, ma'am. Pwedeng may nakakita sa kanya doon malapit sa libingan ng pamangkin ninyo. Pero hindi naman otomatikong sila na nga ang salarin. Paano kung napadaan lang pala sila? Diba? Kailangan pa nating makahanap ng solidong patunay na mag-uugnay sa kanila sa krimen. At yun ang dahilan kung bakit nagmamatsyag kami. Kung ganon, nag-iimbestiga nga kayo ngayon. Ha? Isama niyo na kasi ako sa inyo. Gusto ko lang naman mahanap pa ng gulo sa libingan ng pamangkin ko eh. Ano bang masama doon? Please, walang masama sa kagustuhan mo. Siyempre, pamangkin mo yun eh. Mahal mo yung bata. Pero, kasi, hindi po kayo alagad ng batas. Mahirap na. At baka may mangyari pang masama sa'yo. Hindi madali ang ginagawa namin. Hindi lang to simpleng paghahanap. Nasa hukay ang isang paa namin. Pasensya na kung nakakagulo ako sa trabaho niyo. Hayaan niyo, di na mauulit to. Alam kong nakakainis pakinggan ang inaasal ni Elena, Sir Jupiter, pero sabi ni Tito Bong, naiintindihan naman daw nila ang babae.
pangkaraniwan lang sa ibang tao na walang tiwala sa mga pulis. Lalo na at may iba nga namang hindi ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Ang ibang tao ay pinipilit na pabilisin ng mabagal na hustisya, kaya gumagawa sila ng mga hakbang na sa palagay nila ay tama. Ang di nila alam, maaari silang manganib. Halimbawa na lang sa kaso ng pagnanakaw. Paano kung hinabol mo yung kawatan kasi akala mo simpleng magnanakaw lang, tapos may dala palang baril? Di ba? Delikado ang buhay mo dun. E kaya kayo mga kasityo, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa katayuan ni Elena? I-comment nyo na lang po. Oo nga pala. Ewan ko lang kung napansin nyo rin. Pero napakasama ng pakiramdam ko rito sa lugar na to eh. Parang may mga matang nagmamasid sa paligid. Sa totoo lang, kanina pa masama ang kutob ko rito. Ano na, Bong? Balik na ba tayo sa istasyon? Sige, mag-report muna tayo kay Chief. Huwag tayong padalos-dalos. Atid mo na muna siguro ito si Miss Elena, Bong. Kasi di natin sigurado, baka may nakasunod sa atin. Ha? Ay nako, hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Miss, ikaw na mismo nagsabi. Masama ang pakiramdam mo sa lugar na to. Buti na nang may kasama ka, di ba? Sige na, labas na tayo rito sa gubat. Lumakad nga ang tatlo palabas ng gubat. Naroroon pa rin ang pananayo ng kanilang mga balahibo. Ramdam pa rin nilang may nagmamatsyag sa kanila, ngunit wala naman silang makitang kahit sino sa paligid. Kaya naman binilisan nila ang kanilang lakad hanggang sa makarating na nga sila sa may sementeryo. Doon ay nagpaalam si P.O. Garcia dahil may pupuntahan pa raw. Umalis ito nang nag-iwan ng makahulugang ngiti at tapik sa balikat kay Tito Bong. Si Tito naman ay naiwan kasama si Elena. Ayos na ako rito. Kaya ko na umuwi sa amin. Hatid na kita hanggang sa sakayan. Hindi kasi natin alam, baka may sumunod sa atin galing dun sa gubat. May naramdaman kang nagmamatsyag doon, di ba? Oo. Mabuti nang sigurado tayo. Bong ang pangalan mo, di ba? Ha? Oo. Bakit? Yun na lang itatawag ko sa'yo. Masyado naman kasing mahaba ang Piyoto Aguilar eh. Okay lang? Oo. Ayos lang naman. Bong, pwede mo bang sabihin anong nalaman niyo ron sa kubo? Ayun nga. Mukhang sila nga yung nakita ng mga testigo. Tugmang-tugma ang itsura nila eh. Tapos nalaman namin gumagawa pala sila ng mga anting-anting doon. Wala ba kayong nahanap na ebidensya ron? Di ba sabi ng iba? Ginagawang agimat yung tuway-tuway na nakukuha sa mga bangkay? Baka kasama yan sa ginagawa nila. Wala eh. Wala naman kasi kaming nakitang kamukha ng buto ng tao ron. Panay kahoy at bakal na agimat lang. Tapos mga buto ng mga prutas. Yan o. Itutuloy pa naman namin ang pag-iimbestiga. Pasensya na kung nababagalan ka man. Ayos lang. Di ka magagalit? Hindi. Nakikita ko naman kasing ginagawa nyo naman pala ng maayos yung trabaho nyo. Isa pa, kabait ka naman eh. Kaya magtitiwala ako sa'yo. Salamat. O sige na, dito na ako sasakay. Mag-iingat ka ha. Sige. Ikaw din. Ingat ka. Hinatid ni Tito ng tingin ang sinakyang tricycle ni Elena. Pagkatapos noon ay sasakay na rin sana siya ng ibang tricycle papuntang istasyon. Pero napalingon siya sa may daan papuntang sementeryo. Nakita niya roong nakatayo si Ate Ariang, ang babaeng may nunal sa pisngi. Hinahatid din ito ng tingin ang sinakyang tricycle ni Elena bago na patingin kay Tito. Lalapit pa sana si Tito sa babae pero agad na itong lumakad palayo.
Ano kayang problema ng babaeng yon? Ba't niya kami sinundan hanggang dito? Pagkarating ni Tito sa istasyon, agad niyang nakita ang ngingising-ngising si P.O.1 Garcia na naghihintay sa kanya. Oh, kumusta ang lakad nyo ni Sungit? Sira ulo. Hinatid ko lang siya sa sakayan. Yun lang yun. Diyos ko naman, Bong. Ang hina mo naman sa bebot niyan eh. Gago. Si Chief, nandyan na ba? Oo, nasa opisina na. Hinihintay tayo. Oh, anong na-discover ninyo? Wala pa po kaming solidong patunay na nahanap, Chief. Pero may mga napansin nga po kaming kakaiba. Gaya ng ano? May nahanap kaming mga kubo. Wala naman yun ang huling punta natin sa gubat na yon. Tapos nandun yung babae at matandang lalaki na tinutukoy ng saksi. Sila mismo ang nakatira roon. Si Ate Ariang yung babae, tapos tiyuhin naman niya ang matandang si Mang Balyong. Yun nga lang wala naman po kaming napansing amoy bulok na bangkay, Chip. Kung meron man, yun na siguro yung hininga nung ate. Ang baho talaga, Chip. Mabaho ang hininga. Oo, Chip. May napansin pa ba kayo nang lumapit kayo sa mga yon? Ewan kung may kinalaman po ba ito, Chief. Pero uminit po ng konti yung mga habak namin kanina. Oo nga, Chip. Ano po bang ibig sabihin nun? Siguro ay kailangan ko nang sabihin sa inyo ang hinala ko. Kumpirmado ko na ngayon. Mga aswang na balbal ang kalaban natin. Aswang? Balbal? Yun po ba yung halimaw na kumakain ng bangkay? Yun nga. Malamang. Sila ang kumukuha ng buong bangkay para kainin. Teka, Chip. Paano nyo naman nasabi? Pwede na bang mga tao lang talaga to? O di naman kaya? Kung aswang man ibang mure, di ba? Nandun na kasi ang mga palatandaang Garcia. Una, kaya ako nakumpirmang aswang ang mga kalaban natin dahil sa mga habak ninyo. Pamproteksyon ang mga habak na yan. Hindi kayo basta masasaktan ng mga masasamang elemento kapag suot nyo yan. Umiinit yan kapag may aswang na malapit. Paano po kung nasa paligid lang pala namin ng mga aswang noong oras na yon? Tapos, hindi talaga ang magtiyuhin ng aswang. Sabi nitong si Garcia, mabaho ang hininga ng babae, hindi ba? Napakabaho ng hininga ng mga balbal. Dahil nga mga bangkay ang kinakain nila. Hindi nila ito basta na itatago. Ikaw po, Chip. Tungkol nga pala sa agimat. Gumagawa ng mga agimat yung Mang Balyong. Binigyan niya pa nga po kami nito ng isa. Pwede ko bang makita? Siyempre naman po. Ito po, Chip po. Hindi ako basta magpapaloko dito. Po, Chief? Aswang ang kalaban natin. Mapanlin lang ang marami sa kanila. Kaya kailangan hindi kayo basta maniwala sa kanilang sinasabi. Ano daw ba ang pakinabang ng anting-anting na ito? Ang sabi pagtaboy daw ng mga aswang. Ilalayo daw niyan yung mga aswang sa paligid. Alangan daw yan kasi marami raw aswang sa gubat na yun, Chip. Pwede ganito talagang ibig niya sabihin. Maraming mga aswang sa gubat. Sila mismo ang kanyang tinutukoy. At hindi pantaboy ang anting-anting na yan. Kundi, para matiktikan nila kayo. Alam nilang naandun kayo para magmatsyag. Mamatsyagan din nila kayo. Kapag nakatsyempo, sa kanila kayo sasalakayin. Sigurado po ba kayo dyan, Chief? Teka, sandali. May kukunin lang ako. Sandaling tumayo ang hepe at kinuha ang kanyang bag. Mula roon naman ay kinuha niya ang kanyang baunan at kumuha siya ng isang kalamansi at isang tinidor. Kalamansi. Aanin niyo po yan, Chip. Hindi ako sigurado kung tama ba ang hinala ko sa anting-anting na ito. Kaya titingnan natin kung mapapalabas ko ba ang totoong itsura nito.
Totoong itsura? Inilatag ni Chief Santiago ang anting-anting sa kanyang mesa. Pagkatapos tinusok niya ng tinidor ang kalamansi at walang ano-anong pinatakang katas sa kahoy na agimat. Noon din po ay agad na sumabog ang napakabahong amoy mula sa anting-anting. Napatakip ng ilong ang dalawa. Si Tito nga po ay napatayo pa at napaatras dahil sa gulat. Hindi inalis ni Tito ang tingin sa anting-anting kaya naman agad niyang napansin ng unti-unting nagbago ang itsura ng kahoy. Nangitim ito, lumiit at mukhang tumigas. Nagbago ang itsura. Ano pong nangyari, Chief? Sabi ko na. Tama ang hinala ko. Yan ang totoong itsura ng anting-anting na yan. Ngayon, suriin ninyong maigi. Oh, suriin? Teka po ha. Hindi. Buto ba to? Ng kung anong hayop? Patingin nga ako. Hindi. Buto nga. Buto ng tao. Tuway-tuway. Ngayon, malinaw na sa inyo ang kalaban natin. Pagkakatiwalaan ko kayong dalawa, babalik tayo ron at susuyurin natin ulit ang lugar. Kailangan natin makita ang pinaglalagyan nila ng mga bangkay. Dahil lang po, Chief. Kaya po kaya natin? Mga halimaw yun eh. Mas mahirap kung marami tayong sasalakay. Una, mas mabilis nila tayong matutunugan. Ikalawa, mahirap hawakan ang malaking grupo. At ikatlo, mas mabilis kakalat ang balita tungkol sa aswang. Magdudulot yun ng takot sa mga tao. Kailangan nating tapusin to ng tahimik. Chief, paano niyo nga po nalaman ang lahat ng ito? Ibig niyong sabihin, bakit ang dami ninyong alam tungkol sa aswang? Galing ako sa angka ng mga albularyo. Naturuan ako ng konti ng tatay ko nung buhay pa siya. Yun nga lang, ay mas pinili ko magpulis. Sa kanya po ba itong mga habak na binigyan niyo sa amin, Chief? Hindi. Nakuha ko yan sa kaibigan ni tatay na albularyo rin. Baka naman po may mga kailangan kaming tandaan kapag nakaharap na natin ang mga balbal. May mga pangontra po yan, di ba? Una dyan, ang mga habak ninyo. Mahawakan nila kayo. Pero mapapaso sila ng bagya sa balat ninyo. Ikalawa, magdadala tayo ng asin. Maglagay kayo ng konti sa bumbunan at magkabilang palapulsuhan ninyo. Pwede ninyo rin yung ipansaboy sa mga halimaw. Tapos, magbihis din tayo ng kulay itim o pula. Ano pong meron sa mga kulay na yun, Chief? Nalilito ang mga aswang na tukuyin kung kauri ba nila o ordinaryong tao lang ang mga nakasuot na itim o pula. Makakatulong yon para hindi nila agad tayo salakayin. At, oo nga pala, bago ko makalimutan, iwan ninyo ang mga baril at bala ninyo. Pribadong mga armas ko ang gagamitin natin. Bakit naman po, Chief? Lihim na misyon ito, Aguilar. Walang dapat makalam kung makikipagbarilan man tayo ron. Nagbihis ng pangkaraniwang damit ang hepe. Pinagmukhang ordinaryong mangangahoy ang sarili. May dalang lumang belt bag kung saan nakalagay ang kanyang pistola at mga bala. May nakasukbit ding itak sa kanyang bewang. Ang dalawa naman ay nagpalit nga ng itim na kamiseta at kinuha rin nila ang tig-isang mga pistola at mga bala na bigay ng kanilang hepe. Nang handa na sila, agad na silang umalis na tatlo at pumunta sa gubat. Pasado 4:00 na po ng hapon nang makarating sila sa may bungad. Makinig kayo. Tutumbukin natin ang bandang likod ng magkakatabing kubo. Gugulatin natin sila. Pero Chief, sa palagay ko, naramdaman nila kami kaagad kanina. Bago pa man kami nakalapit sa mga kubo, baka ganun lang din ang mangyari sa atin ngayon. Kaya kailangan natin maglagay ng asin sa katawan natin para hindi nila tayo basta maramdaman. Isa pa, ay makakatulong nga ang kulay ng mga suot natin ngayon. Tara na.
Binagtas ng 3 ang masukal na gubat, Sir Jupiter. Nagtuloy-tuloy sila sa loob ng kalahating oras bago sila huminto para magpahinga ng mga 5 minuto. Kailangan nating makarating doon bago magdilim. Ayos lang po ko, Chief. Medyo malapit naman na tayo. Pero mukhang tama nga po kayo. Wala akong maramdamang nagmamasid sa atin. Hindi rin ako kinakabahan gaano. Siguro nga, ay hindi nila tayo agad natunugan. Mas maganda kung hindi pa rin tayo magpakakampante. Mula sa puntong ito, maging alerto tayo. Sige na, magpatuloy na tayo. Nagpatuloy sa pagbagtas sa gubat ang 3 pulis, Sir Jupiter, hanggang sa sumapit ang pasado 5:00. Doon ay natanaw na nila sa malayo ang mga kubo na nakahalo sa kakahuyan. Kita rin nila ang isang yungib na nasa malapit. Tulungan niyo ako. Gumawa tayo ng pagtataguan dito, banda. Mabuti nang sigurado tayo. Eto, Ano po ito, Chief? dinurog na uling. Kapag ginuhit mo yan sa lupa, hindi yan makakakbang o malalagpasan ng isang aswang. Ang gagawin natin, dito banda sa may halamang nasa likod nitong malaking bato, gumuhit tayo ng bilog gamit yan. Siguro, mga 4 o 5 metro ang lapad. Ayos na yun. Sigurado ba kayo dyan, Chief? Baka pumasok tayo sa bilog. Salakayin tayo bigla ng mga demonyong yon. Magpapakamatay ba ako, Garcia? Sige na, gawin na natin. Gumuhit nga po sila ng malaki-laking bilog sa may halamanan yon. Naroroon po yun sa likod ng malaking bato na siguro gabaywang ang taas. Sa loob ng bato ay naroroon ang ilang mga halaman at damo. Tapos na po, Chief. Lalapit na ba tayo sa mga kabahayan? Daanan muna natin ang yungib. May kukumpirmahin lang ako. Lumakad ng mga 5 minuto ang 3 papalapit sa yungib, Sir Jupiter. Noong malapit na sila sa bukanan ito ay agad silang natigilan dahil sa napakasangsang nitong amoy. Ang baho! Bakit ganyan ang amoy ng yugib na yan? Umaalingasaw! Nakakasulasok! Mukhang dyan nila iniimbak ang mga bangkay. Ang mga tira-tira sa kanilang mga kinakain. O di naman kaya, ang mga bagong nakaw. Bakit ngayon lang sila pumunta rito, Chief? Noong nakaraang suyod nga natin dito, wala naman sila. Malamang, dayo galing sa ibang lugar ang mga aswang na yan. Tapos, dito nila piniling manirahan kasi may malapit na sementeryo. Yep, may kubo roon. Sa may gilid. Itinuro ni P.O.1 Garcia ang isang kubo na nasa may gilid ng yungib. Naroroon yun sa mismong bukana, Sir Jupiter. Tahimik silang lumapit doon. Pagkatapos ay sumilip sa dingding. Sa loob ay natanaw nila ang isang natutulog na matandang lalaki. Iba pa ito sa nakita ni Tito Bong na gumagawa ng mga agimat. May tao sa loob. Natutulog. Pati ba naman dito sa kubong to ang baho? Teka. Chief, tignan nyo doon, oh. Sa kabilang dingding. Sa may gilid ng nakahigang tao. Tiningnang maigi ng 3 ang nasa may gilid ng natutulog na tao sa loob ng kubo, Sir Jupiter. Doon ay napansin nilang may konting bahid ng dugo sa dingding. May nakita rin silang puting tela na nakasuksok sa sulok at may kung anong nakaumbok. Ano kaya yun? Mukhang galing ang masangsang na amoy ng kubo. Malamang, natira-tirang bangkay yan.
Anong gagawin natin, Chief? Huwag muna natin galawin yan. Baka kasi magsumigaw at maalerto ang mga kasama niya rito. Lumapit pa tayo ron sa mga kabahayan nila. Siguradong bantay lang ng imbakan nila ang isang yan. Maingat nilang nilagpasan ang kubo, tapos ay nagpatuloy sa kanilang palihim na paglalakad. Lumapit pa sila ng husto sa mga kabahayang naroroon. Nakita nilang babaeng may nunal sa gilid ng isang mata. Noon din po ay dali-dali silang nagtago sa may halamanan. Kita nilang tumanaw at nagpalingalinga ang babae sa kanilang direksyon. Kinabahan si Tito kasi baka makita sila, subalit tumuloy lamang ang babae papasok sa isa sa mga kubo. Ibang kubo po yun, Sir Jupiter. Hindi yung bahay na tinitirahan nila ng kanyang tiyuhin. Siya po yung sinasabi naming babae, Chief. Pakiramdaman ninyo ang mga hapak ninyo. Umiinit na naman, Chief. Lapitan natin ang kubong pinasukan ng babae. Hindi maganda ang kutob ko sa bahay na yan. Lumapit nga po sila sa sinasabing kubo, Sir Jupiter. Noong sandaling yon ay kinakabahan na rin si Tito Bong kung bakit ay hindi pa niya masabi noong una. Lumapit pa sila ng lumapit hanggang sa bandang gilid na sila ng mismong kubo. Sumuot sila sa pagitan ng kubo at ng puno sa tabi nito, tapos sumilip sa mga siwang sa dingding. Sir Jupiter, nagulantang si Tito Bong sa kanyang nakita. Elena, ba't nandiyan siya? Shh! Huwag ka munang maingay. Hayop ka! Anong gagawin mo sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo? Talagang nagtatanong ka pa. Nagmamatsyag kayo sa amin, di ba? Ibig sabihin, kailangan ninyong mamatay. Kayo ang dapat mamatay! Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa bangkay ng pamangkin ko? Magsalita ka! Ano? Wala ka sa posisyon para magtanong. Akong sagutin mo. Sino yung mga kasama mo kanina? Sagot! Hindi ko sasabihin! Alam mo, kung gising lang sana ang mga kaangka namin kaninang umaga, hindi na kayo dapat nakalabas sa gubat na to ng buhay. Ngayong paggabi na, maya-maya lang ay magigising na sila. Kaya mas mabuti pang magsalita ka na. Kung magsasalita ako, papatayin niyo lang din naman ako eh. Matigas ka talagang babae ka. Kung ganon, hahayaan ka naming mabulok dyan hanggang sa mawalan ka ng hininga. At pag nangyari yun, tsaka ka namin pagpipiestahan. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Pakawalan niyo ako rito! Kalagan niyo ako! Nang makita nilang palabas na ng kubo ang babaeng may nunal ay umatras muna ang 3 pulis ng ilang hakbang. Sumuot sila sa may halamanang nasa ilalim ng isang puno. Aguilar, akala ko ba, hinatid mo yung babae sa sakayan? Ba't andito yan? Hindi ko rin sigurado, Garcia. Hinatid ko nga siya. Sinundan ko pa nga ng tingin yung sinakyan niya habang umaandar palayo eh. Pero heto, dun sa may paradahan, natanaw ko si Ate Ariang sa may gilid ng sementeryo. Nakatingin siya sa amin ni Elena. Lalapitan ko sana, kaso mabilis siyang lumakad palayo. Hindi kaya sinundan niya si Elena at dinukot? Wala nang oras para magsisiyan tayo. Kailangan natin magbago ng plano. Hindi pwedeng may madamay na sibilyan sa gagawin natin. Kailangan muna nating iligtas at ilayo rito yung babae bago natin salakayin ng mga halimaw. Sangayon po ako. Ilalabas ko siya dyan sa kubo. Tapos kayo na lang nitong si Garcia ang magsilbing lookout. Hindi ganun kasimple yun. Magsaboy muna tayo ng asin sa paligid ng kubo na yan. Kapag naman nakapasok ka na, sabihan mo agad ang babae na maglagay ng asin sa kanyang ulo at 2 palapulsuhan. Kailangan siya ang maglagay.
Naintindihan mo ba, Aguilar? Opo, naiintindihan ko po. Sige na, kumilos na tayo. Mas mabuti kung nakalayo na ang babae kapag nagising na ang mga aswang. Maingat na lumabas si Tito Bong sa halamanan. Nagpalinga-linga, siniguradong walang taong makakakita sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya sa kanyang bagang isang maliit na kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo. Kita naman niyang pumwesto sina Chief Santiago at P.O.1 Garcia sa magkabilang dako ng bakuran. Pumunta si Tito sa harap ng kubo at napansing nakatali nga ang pinto ng lubid sa labas. Ang tigas naman ng lubid na to. Malapit na. Konti na lang. Elena, nandyan na ako. Sa wakas. Bong, ba't ka? Huwag kang maingay. Itatakas ka namin dito. Tsaka ito, asin. Ilagay mo sa bumbunan at magkabilang palapulsuhan mo. Ha? Para saan ba to? Huwag ka nang magtanong. Mamaya ako magpapaliwanag. Dali na! Dali-daling kinalagan ni Tito Bong ang babae pagkatapos ay agad na silang lumabas ng kubo. Chief, wala bang tao sa paligid? Wala. Sige na, bilisan natin. Doon tayo sa dinaanan natin kanina. Lumayo muna tayo rito. Palubog ng araw. Hindi mga tao tungan dito. Mga halimaw sila. Ito nang sinasabi ko, ma'am. Palaging nasa hukay ang isang paa namin. Kaya hindi mo dapat kami sinundan. Ano ba kasing nangyari, Misa? Ba't ka nakuha ng mga aswang na yun? Sumakay ako pa uwi. Tapos, nung bumaba na ako, nagulat ako. Kasi lumapit sa akin yung babae, may nunal. Hindi ko alam paano siya nakarating agad dun eh. Andito pa naman siya sa gubat kanina nang umalis tayo. Alam mo naman siguro, hindi ba? Hindi sila mga tao. Mga halimaw ang mga nandito. Mga aswang. Oo, alam ko na. Nung tinambangan ako ng babae, bigla na lang akong naimatay. Nang magising ako, andito na ako. Tapos, pinakita niya yung totoong itsura niya. Nakakatakot. Demonyo sila, Bong. Teka, para dun ba yung asin? Oo, pangontra yon. Para hindi nila tayo basta maramdaman. Ang problema lang, nakadilaw ka ngayon. Mas madali ka nilang mapapansin kasi hindi ka nakaitim o nakapula. Teka, sandali. Iya, suotin mo to. Bo? Sandali silang huminto sa pagtakbo. Nagulat sila Tito Bong kasi may hinubad na kwintas ang kanilang hepe. Nakatago iyon sa kanyang damit. Silver ang chain nito tapos gawa sa tanso ang parang medalyong palawit. Bilog na may kung anong mga simbolo na hindi maintindihan ni Tito. Ibinigay nga iyon ni Chief Santiago kay Ate Elena. Agad naman itong sinuot ng dalaga. Meron po pala kayo niyan, Jeep. Angas tignan na. Hindi yan pwedeng basta ipagsabi ng basta kung hindi kailangan. Tsaka Elena, huwag kang magtataka kung uminit siya ng konti. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mapapaso niyan. Poprotektahan ka niyan laban sa mga aswang. Kapag kailangan, pwede mong hubarin sandali at isampal sa mga halimaw ang mismong medalyon. Isuot mo lang ulit pagkatapos. Ayos ba yan? Medyo nalilito pa rin ako pero sige po, tatandaan ko. Chief, wala na po kayong pang-protection yan. Huwag niyo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, patuloy na tayo. Tinahak nila ang daan pabalik sa may yungib. Pakay nilang lumusot ulit sa may gilid nun para makalayo. Lumala ang kaba ni Tito kasi may kasama na silang sibilyan. Hindi sila pwedeng basta magpabaya
hanggang sa mapadaan nga sila malapit sa mismong yungib, Sir Jupiter. Anong meron sa kuwebang yan? Ba't napakabaho? Imbakan daw ng pagkain ng mga aswang. Yun ang sabi ni Chief. Naloko na. Nakita na tayo. Ang kwintas. Umiinit nga. Huwag kayo matatakot. Manahimik lang kayo. Huwag kayo agad magsasalita. Huwag kayong gagawa ng marahas at mabiglang galaw. Nagulat ang apat nang biglang bumukas ang pinto ng kubong katabi ng yungib. Lumabas doon ang nakita nila kaninang natutulog lang sa loob. Isang matandang lalaki nagbabalikat ang buhok. Medyo matangkad po ito tapos naglalaway. Nanatili silang tahimik dahil sa utos ng kanilang hepe. Yun ay kahit hindi na nila maitago ang hilakbot na kumakawala sa kanilang kalooban. Tumingin kasi sa kanilang direksyon ng matanda. Bagamat kapansin-pansing may pagkalito sa mukha nito. Ang kilos nito ay parang hindi ito sigurado sa nakikita. Yan ang sinasabi ko. Dahil sa mga suot na panguntrang gamit natin, hindi agad malalaman ng mga aswang na pangkaraniwan tao lang tayo. Teka, lalapit ako. Chief, anong gagawin ninyo? Hindi sumagot ang kanilang hepe. Sa halip ay tuloy-tuloy itong lumakad palapit sa kubo na may tao. Binunot din nito ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang at walang ano-ano ay sinaksak nito ang matanda. Pagkatapos sumenyas ito sa mga kasama na lumapit. Chief, aswang nga. Yung dugo. Kulay itim. Garcia, Aguilar, pasukin ninyo ang kubo. Tingnan ninyo yung napansin natin kanina. Hindi magandang hinala ko doon. Sige po, Chief. Elena, dito ka muna kay Hepe, ha? Sige. Sinunod ni na Tito Bong at P.O.1 Garcia ang utos ni Chief Santiago. Pumasok nga sila sa kubong napakasangsang ng amoy. Agad nilang nilapitan ang napansing bahid ng dugo sa dingding at ang telang puti sa may sulok. Napakabaho talaga. Nagkahalo na yung amoy bangkay at amoy formalin. Tingnan na lang natin to. Ano ba kasi itong andito? At, teka, damit ng sanggol to, ha? Ah? Patingin niya ako. Aba, oo nga. At may asul sa bandang gilid. Buklatin natin. Hindi. Ulo ng bata. Ito yun, Bong. Ang pamangkin ni Miss Elena. Tignan mo yung isang piraso ng damit. May burda. Tara sa labas. Kumuha tayo ng dahon na pwedeng ipambalot sa ulo. Lumabas ng kubo ang dalawa, Sir Jupiter. Agad silang kinausap ni Chief Santiago kung ano ang nakita nila subalit hindi sila basta makapagsalita. Sa halip ay kumuha muna si Tito Bong ng medyo malalapad na mga dahon. Ano ba kasing nakita ninyo sa loob at namumutla kayong dalawa? Ha? Chip. Miss Elena, sa loob. Ha? May kinalaman ba ako sa nakita nyo? Malaki, ma'am. Yung bangkay ng pamangkin nyo kasi, nasa loob. Ulo na lang. Ano? Si Rolly? Nasa loob? Bumalik sa loob sina Tito Bong at Elena. Doon ay nakita nga po ng babae ang ulo ng kanyang pamangkin. Agad niya itong nakilala. Kinumpirma rin niyang sa pamangkin niya ang mga piraso ng damit na naroroon. Mga hayop sila. Anong ginawa nila kay Baby Rolly? Napakaiksi na nga na buhay niya rito sa mundo. Nangyari pa to sa bangkay niya. Mga demonyo! Mga hayop! Ma'am Elena, alam ko mahirap para sa inyo to. Pero kailangan na nating lumayo rito. Huwag kang mag-alala. Igaganti namin si Baby Rolly. Hindi namin hahayaang magpatuloy ang mga yan sa ginagawa nila. Mga kukantuto pa rin mo yan, Bong.
Mangako ka. Nangangako ako, ma'am. Pangako, igaganti namin si Rolly. Binalot ng dahon ni Tito Bong ang kung anumang natira sa ulo ng sanggol. Ibinigay niya ito kay Elena at saka lumabas na sila ng kubo. Tara na. Konti na lang kakagat ng dilim. Doon po ba tayo didiretso sa bilog? Oh, delikado kung magtuloy-tuloy tayo sa pagtahak sa gubat. Teka po, ang medalyon sa kwintas, umiinit pa ng husto. Mukhang nagigising na ang mga balbal. Bilisan na natin. Anong ginagawa niyo rito? Natigilan ng grupo nang biglang bumulyaw si Aryang. Medyo lumingon sila sa pinagmumula ng boses. Nakita nilang nakatayo ito malapit sa kabahayan. Medyo malayo pa man sa kanila, subalit nanlilisik ang mga mata nito at namumula. Katabi rin ito ang kanyang tiyuhing si Balyong at kasama ang mahigit sa 10 katao. Chip, bakit nakilala tayo kagad niyan? Bakit hindi sila dalin lang ng mga pangontra natin? Akala ninyo ba? May talab sa amin yung simpleng damit ninyo? Sa mga mahinang alipores ko, pwede pa. Pero sa amin, ng pamangking ko, baliwala mga yan. Ihanda ninyo mga pistola ninyo. Ma'am Elena, dyan ka lang sa likod ko. Aba, talagang lalaban kayo ha? Nasasabik na ba talaga kayong maging pagkain namin? Ang mga bangkay ninyo? Pwes, pagbibigyan namin kayo! Luso, mga kasama! Oh! Paputukan sila! Mamatay na kayo! Pinaputukan ng mga pulis ang papalusob ng mga aswang pero hindi ito naging madali. Sadyang kay bibilis po kasi ng mga halimaw at papadilim na rin ng paligid. Sa kabutihang palad ay may natatamaan naman sila kahit papano. Sina Tito at Piowan Garcia ay may natamahang tig-isa. Ang hepe naman ay nakapagtumba ng 3. Kumilos tayo, papunta sa bilog. Ligtas tayo doon. Sigurado ba kayo dyan, Chip? Mukhang walang talab ang mga pangontra sa magtiyuhin eh. Basta gawin nyo na lang. Marami pa naman tayong bala. Pero mauubos to kung magpapatuloy ang ganito. Ma'am Elena, manatili ka lang dyan sa likod ko. Pero sumabay ka sa kilos namin. Oo, Bong. Bong, sa likod natin! Salamat, ma'am. Muntik na tayo doon ah. Marami na silang napapatumba pero meron pa ring natitira kasama ang magtiyuhin. Nagpatuloy sila sa pagkilos papunta sa may bilog habang bumabaril. Nagtitipid ng bala at baka maubusan. Sa awa ng Panginoon ay nagawa naman nilang makapasok sa ginuhit nilang bilog gamit ang dinurog na uling. At 4 na lang ang natitira sa mga aswang noong sandaling yun. Ano na? Natauhan na ba kayong hindi ninyo kami matatamaan? At ano namang magagawa ninyo sa bilog na yan? Siguro nga, di kami makakapasok dyan pero hindi rin kayo makakalabas. Diyan na kayo mamamatay! Ikaw namang babae ka! Tumatakas-takas ka pa! Pero sa amin lang ding matatapos ang buhay mo! Hindi niyo ako makukuha! Igaganti namin ang pamangkin ko! Kayo ang mauubos! Nagpapatawa ka! Nakikita kong 4 na lang kayong natitira. Kayong magtiyuhin. At 2 iba pa. Papaano ninyo kami babakuran kung ganyan? Minamaliit mo ba kami? Napakarami na ang bilang na ito para bantayan kayo mula rito sa labas. Hindi na kayo makakalis. Minamaliit mo rin kami ng mga bata ko. Yan ang pagkakamali mo. Ano gagawin natin, Chief? Lalaban na tayo ng harapan. Oh, 4 na lang yan. Kaya na natin sila. Basta tandaan ninyo ang mga sinabi ko sa inyo. Maliwanag ba? mga
sinabi sa amin, Chief. Naiintindihan ko na. Sige, Chief. Maaasahan mo kami. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Isa. Dalawa. Tatlo! Ngayon na! Humanda kayo sa amin! Sinugod ni Tito Bong ang isa sa mga alipores ng magtiyuhin. Inambahan niya ito ng saksak gamit ang maliit niyang kutsilyo, subalit mabilis na nakalundag paatras ang aswang para umilag. Gayunpaman ay pinaputukan ito ni Tito ng isa. Tinamaan ito sa kaliwang binti. Kumunot ang mukha nito sa sakit at galit, kaya naman sinugod nito si Tito Bong. Umamba ito ng kalmot, subalit gaya ng inaasahan ni Tito, bigla nitong kinabig ang kamay ng dumampi sa kanyang balat. Ano na, ha? Ano na? Wala kayong laban sa amin! Nasa panig namin si Bathala! Tapos na kayo! Bago pa man matauhan ng aswang ay binaril na ito ng magkakasunod ni Tito Bong. Tinamaan ito sa mukha at tumagas doon ang masangganan nitong itim na dugo. Nang bumulagta na ito sa sahig ay nilingon ni Tito si Elena. Nanlaki ang mga mata ni Tito nang makitang nasa ibabaw ng malaking bato ang babaeng aswang. Nakahanda na itong lumundag papunta kay Elena. Pakay nitong sumalakay mula sa itaas. Ano? Susugurin mo ako? Tatapusin mo ako? Gawin mo! Sugurin mo at magkaalaman tayo! Nanghahamon ka, ha? Humanda ka sa akin, babae ka! Hindi! Elena! Wag! Napakabilis ng nangyari, Sir Jupiter. Bago pa man maitutok ni Tito ang baril sa babaeng aswang ay nakalundag na ito. Dire-diretso itong bumulusok pababa papunta kay Elena. At doon ay nagulat na lamang si Tito nang biglang hubarin ng dalaga ang suot nitong agimat ni Hepe. Walang ano-ano ay isinampal niya ito sa mismong mukha ng aswang. Buwisit kang babae ka! Sumpahin ka! Nakakainis! Nakakainis! Oo! Malakas kayo! Oo! Mga halimaw kayo! Pero kailanman, wag na wag nyo kaming maliiting mga tao! Heto pa! Hawak-hawak ni Elena ang pilak na chain ng kwintas. Paulit-ulit niyang pinagsasampal ang babaeng aswang ng medalyong iyon. Ginagamit niya yun bilang latigo. Tuwing tumatama ito sa aswang ay umuusok ng matindi ang balat ng halimaw. Babarilin pa dapat ni Tito yung aswang pero hindi na siya nakakilos sa pagkamangha. Bumulagta sa loob ng bilog ang halimaw at nagkikisay. Hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Matindi ang pag-usok ng buong katawan. Elena, ang bangis mo! Grabe! Wala eh. Nasa matinding alanganin. Pero oy ha, kinilabutan ako ng husto dun ah. Kala ko katapusan ko na. Ayos lang ba kayong dalawa? Oo, may konting galos ako. Pero malayo naman to sa bituka eh. Ikaw? Ganun din. Hindi. Ari ang pamangkin ko. Pagbabayaran ninyo ito. Magbabayad kayo! Napalingon sina Tito Bong, Elena at Pio1 Garcia na maghumiyaw ang pinuno ng mga balbal. Kita nilang hindi na ito makatayo. Putol na ang isang binti at may tama din ng balang isang balikat. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo kaming maliitin. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit malaking pagkakamali? Nakalabanin ninyo kaming mga tao? Ang lakas ng loob mong pagsalita na ko ng ganyan. Mga pagkain lang namin kayo, mga hangal! Wala talaga. Ang tigas talaga ng bungo. Kung sa bagay, wala nang silbing magpaliwanag. Paalam! Hindi!
Hindi po ba natin ililigpit ang mga bangkay niyan, Chief? Siguradong may kahit isang tao man lang na nakarinig sa putukan. Bukas pagsikat ng araw, agad din kakalat ang balita. Doon mabubulkar ang sikreto ng lugar na ito. Hindi natin hayaang kakalat sa media to para hindi makapagdulot ng takot sa mas nakararami pang tao. Siguro nga po ay tama na ang ganun, Hepe. Madugong paliwanagan kasi ang kailangan kapag nalaman to ng mas maraming sibilyan. Nga pala, Bong. Mas maganda kung ihatid mo na si Miss Elena sa bahay nila mismo. Mahirap na. At baka may natira pa pala sa mga balbal na yon. Nako, hindi na. Kaya ko namang umuwi eh. Ihatid na lang kita, ma'am, para sigurado. Ako, naririndi na ako sa kakamam mo sa akin, ha? Elena na lang. Sige, Elena. Matapos ang gabing yon ay nangyari nga ang sinasabi ng hepe. Umaga pa lang, may nakarating ng report sa kanilang istasyon. May putukang naganap sa may gubat. May nahanap na mga bangkay na may tama ng bala. Ang isang babae ay may lapnos sa katawan. May nakita ring mga bangkay sa loob ng yungib at mga anting-anting na tuway-tuway sa isa sa mga kubo. Dahil doon ay nasabi ng mga tao na patay na ang grupong nagnanakaw ng mga tuway-tuway at mga buong bangkay. Kumonti rin ang kaso ng mga sumunod pang pagnanakaw ng mga bangkay simula noon. Ang veteranong pulis po na siyang hepe ni Tito ay matagal nang nagretiro sa serbisyo, Sir Jupiter. Sina Tito Bong at Garcia naman ay medyo mataas na rin ang rango. Si Elena naman po, ayun, siya ang naging tita Elena ko nang may kasal sila ni Tito. At nasa kanilang mag-asawa pa rin ang medalyong agimat ng hepe, pati na ang mga habak na bigay nito. Hanggang dito na lamang po itong kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay nagustuhan ninyo at ng inyong mga listeners. Salamat po sa pagbabasa.